Kung walang korap, walang mahirap. Inilihim at sadyang iniligaw ang sambayanan sa totoong kalagayan ng ating bansa. Pagsugpo sa katiwalian at ugaling wangwang, yan ang pangako ni Pinoy sa taumbayan. Mahirap sa bayan! Noy labanan! Walang magbabago! Kailangan ni Aquino! His Excellency Benigno Simeon C. Aquino, the President of the Republic of the Philippines. Sa unang sona ni Pinoy, pinatikos niya ang katiwalian sa ilalim ng Arroyo Administration. Kabilang sa mga ito ang 105 million pesos calamity fund ng Pampanga which was allegedly used as an election fund. Nung naghahandang tumakbo sa pagka-congresswoman si dating Pangulong GMA, mukhang may diversion ng pondo sa Pampanga na ginamit yata yung calamity fund. Kasi ang calamity fund, hindi yan minsan naliliquidate, tapos ginajustify lang yan na kinakailangan ng isang lugar. Pero ayon sa mga mayor ng Pampanga na kaalyado ni Congresswoman Gloria Arroyo, hindi raw na-release ng Department of Budget and Management ang calamity fund na ito. Actually, wala naman na 20 million na dinalas sa aking sabayan ng Guagua. At ang sabi nila lumabas na sa DBM and pagkakaalam ko nasa public works yata. Pero wala akong pinirman na MOA doon. Hindi na raw natuloy ang kaso patungkol sa pondong ito. Sa MWSS naman, sobrang taas umano ang pasahod. Umabot daw sa 51.4 million ang buong payroll ng kulang-kulang 100 regular employees at Board of Trustees ng MWSS noong 2009. And on top of that, may additional pa silang 160.1 million para sa kanilang allowances. Ito ang pagtulong ni GMA sa kanyang mga kaalyado. Binibigyan niya ng magagandang posisyon, tapos hinuhut-hutan nito ng mga nakaupo doon ng magandang allowance, mataas na sweldo. Lahat ng ito ay binigay nila sa kanilang mga sarili habang hindi pa nababayaran ang mga pensyon ng kanilang mga retirees. Pero wala rong mali at irregular dito. Kasi may bago ng standardization pay kasi ngayon May bago nang nilabas ang DBM doon sa salary standardization. And that is enjoyed by all governments. Nagkaroon na tayo ng bagong batas, the GOCC law, na in-author ni Senator Drilon na ini-standardize na niya ang mga perks and salaries ng government-owned and controlled corporations. Pagkatapos ibunyag ang MWSS salary controversy, wala naman naiulat na naisampang kaso ang Aquino administration against these officials. The President of the Republic of the Philippines. July 2011, pangalawang sona ni Pinoy, tinukoy ng Pangulo cash advances ng ARMM Office of the Regional Governor. Sabi ng Pangulo natin ngayon, ng previous government, pinabayaan si Ampatuan na tratuhin ang ARMM parang private kingdom niya. Pwedeng gastusin ang pondo ng ARMM, pero pag hindi kasi naliliquidate, ibig sabihin, hindi napapakita ng ARMM government at that time kung saan ito pupunta. Ayon sa special audit ng COA sa Provincial Government of Maguindanao, umabot sa 2.447 billion pesos ang hindi may paliwanag na paggastos sa Office of the Regional Governor. We have also referred the matter to the Ombudsman because sa tingin namin ay talagang may kontekstong kriminal yung paglabag ng ating mga criminal laws. Parang may pattern, systemic talaga, no? Kaya billion-billion din ang mga funds in question. Isa pang isiniwalat ng palasyo ang paggastos ng PAGCOR ng 1 billion pesos para sa kape. Kaya naman nangyari ito kasi hindi nagtiting, no? Ang ating procurement laws kasi rini-require na as a general rule, anumang bilihin ng gobyerno, whether that be a supply of goods or services, kung higit sa 500,000 ang value, required na mag-bid.
Baka po kahit ngayong iba na ang pamunuan ng PAGCOR, baka po dilat na dilat pa rin ang mata ng mga uminom ng kaping ito. Nag-file ng kaso ang PAGCOR management under Chairman Cristino Nagiat Jr. laban kay former PAGCOR Chairman Efraim Genuino and 40 others allegedly involved in the coffee anomaly. Ayon kay Presidential Political Advisor Secretary Ronald Llamas, at least 20 cases ang kakaharapin ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pinaka-recent yung plunder case niya for misappropriating 300 million plus pesos ng PCSO funds. Mukhang intelligence funds yon at ginamit para sa ibang bagay. Tapos meron din nasampahan si FG tsaka ibang police officers tungkol dun sa overpriced na helicopter. Sa kabilang banda, meron na rin daw nag-file ng kaso laban sa mga kaalyado ng dating Pangulong Arroyo. Si former Congressman Prospero Pichay ay nahaharap sa kasong tax evasion at kasong electoral sabotage naman kay former COMELEC Commission Chairman Benjamin Abalos. Ayon sa International Corruption Perception Index, ngayon 2011, nag-improve ang Pilipinas patungo sa rank 129 kumpara sa 134 noong 2010. Dapat i-push niya sa Congress yung FOI. Mukhang sana maipasa. So, yun number 1. Number 2, i-encourage pa niya yung ibang departments. Yung mga hindi pa nakaka-upload, nakakabukas ng kanilang data sa publiko. Pero, ngayon, SONA 2012, hindi nabanggit ang Freedom of Information Bill na inaabangan ng marami. Sawa na kami sa korupsyon. Sawa na kami sa kahirapan. Ayon kay Representative Mitos Magsaysay, masyado raw malaki ang leakages natin sa corruption and smuggling sa Bureau of Internal Revenue and Bureau of Customs na pinanggagalingan ng pondo ng ating gobyerno. I highly doubt kung mapapondohan yung magagandang program si Pinoy. So para sa akin, importante siguro na i-assess ni Pinoy yung mga non-performers at saka yung mga dismal performers sa kanyang agency at palitan niya ng mas magagaling. Katiwalian, posible nga bang matanggal ang kulturang ito sa ating gobyerno?